Okay, so nandito tayo sa mga rooms and ito yung room namin, room 1218. So, pagpasok mo, by the way, this is a double room pala. Sorry, sira yun dito sa siksikan. Ay, oo nga, may tabo. Oh my gosh, thank you. Kasi walang bidet dito, so ref, trash can, may vault, kaya ukla 2.97 lang yung download speed. So, medyo mabagal. The good thing about this hotel also is hiwalay yung service elevator. Hey guys, it's Len here. Welcome back again to another video. At kakarating lang namin dito sa may TST area dito sa Hong Kong dahil mag-check-in tayo dito sa Harry Lela Mansion. We booked sa Legend Guest House via Agoda at tara, samahan nyo kami. Let's go! Legend Guest House, 12th floor. Tara. So, waiting tayo sa elevator and pag sa labas ng elevator, meron ng vending machine dyan. So far, okay. So far, okay. Hindi naman siya sketchy na area. Okay, so mali pala. Main reception, 13th floor. Ang room sila sa 12th floor. So, akit tayo ulit. Dito pala yung entrance ng hotel natin. Bali, may yung keycard na gagamitin nyo sa room. Yun din yung gagamitin nyo doon. And then, ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, working. Actually, may initan din na may microwave, may hot water. Ito yung sinasabi ko. However, ang sketchy nga. Kaya, bumili na lang kami na namin. Okay, so nandito tayo sa mga rooms and ito yung room namin, room 1218. So, pagpasok mo, by the way, this is a double room pala. Sorry, sira yun dito sa siksikan. So, pagpasok mo, of course, again, maliit ang spaces dito sa Hong Kong. So, yan na yun. Pero on my left is the bathroom. Ito yung hot water daw. Oh, ito yung switch ng hot water. Tapos, syempre, pagpatay yan, walang hot water. Ayan. So, very. Ay, oo nga, may tabo. Oh my gosh, thank you. Kasi walang bidet dito. So, yeah, thank you for the tabo. Tapos, meron namang ganyan. Shampoo, body wash siguro yan. Pero meron akong may dalang sarili. Merong blower. May keycard. Pag lalabas kayo, sabitan ng clothes, ganyan. Mirror. May mirror na small. Pwede na. Tapos, ref, trash can, may vault. Meron dyan, small table. Bed na, ayan. Tapos, so, itong luggage, store na lang namin yan sa ilalim para makalesen sa space. So, kada bukas, sara agad. Tapos, store na lang dyan. Yun na yan, may aircon, may maliit na TV, and may window naman dito. So, hindi naman siya ganun ka-suffocating. That's it. Guys, for the outlet, ito lang yung nakita ko. Meron naman ang adapter, so hindi na natin kailangan yung dinala natin. So, yan lang. Kasi wala na dito sa may bed na likod. Bed area. Wala rin sa gilid. Guys, na-check ko na yung Wi-Fi speed ng hotel. So, ito. Kaya ukla 2.97 lang yung download speed. So, medyo mabagal. So, check ko with the Wi-Fi na dala namin na traveler recommends. Compared to the Wi-Fi speed nung pocket Wi-Fi na binook natin via traveler recommends, it's 6.59. So, as always, di na ako kukonect sa hotel. And for safety reasons as well, doon na lang ako kukonect sa dala namin yung pocket Wi-Fi. So, ililink down below ko dyan kung saan ko kinuha yung Wi-Fi. Again, travel recommend, sobrang subok ko na yan. Hindi to sponsored in any way. Hey guys, so we've come to the conclusion of this Hong Kong trip and it's time for me to give my overall thoughts and review on this hotel. Again, we are staying sa Harinala Mansion, specifically sa Legend Guest House, which is located here sa 12th floor. So, yung lobby nila sa 13th floor sa taas, so doon kayo mag-check-in. And then, dito yung rooms nila sa 12th floor. Okay, so this room is a double room. So, meron lang siyang double bed, kasya dalawang tao. So, the price is
9,455.23. So, we stayed for 4 nights. So, that per night, that's 2,363 pesos. So, compared to other hotels that in the area or within the area, mura tong hotel na to and kasi yun nga, tutulugan mo lang din naman. So, I think okay na to. For me, personally, itong room na to is okay naman yung price. Next is yung location and accessibility. 10 out of 10. As in, paglabas mo, pagbaba mo ng hotel, bus station na siya na going to airport. So, yun yung A21 na bus. As in, pagbaba mo, paglabas, may ando na mismo yung bus stop. And sa kanan mo, paglabas ng hotel, andun yung entrance ng TST station na subway. Sobrang perfect no location and malapit sa kainan. So, sa likod na tong hotel natin, sobrang daming kainan. Andun din yung kinainan namin on our last night, yung Eat More More. Na sobrang sulit. I-insert ko dito yung clip. Sobrang mura doon. And malapit din to sa Lungfung, sa Sasa. And itong area na to is, pagtawid mo, katapat niya yung Chungking Mansion, which is yung isang pinagsistayan pa dito sa Hong Kong, specifically dito sa TST area. The good thing about this hotel also is hiwalay yung service elevator. So kahapon nakita ko na yung trash ay hindi kasama ng mga yung pang guest, ganyan, or residents nitong building na to. So nakahiwalay yung pang trash, so, which is good. Maliit lang tong building na to actually. Pero okay lang naman kasi good yun na wala kang kasabay sa elevator kasi para hindi ka mag-aantay ng matagal, di ba? By the way, they have 2 elevators, okay? The third elevator is a service elevator. Wi-Fi speed naman is mabagal. Sobrang tiyaga-tiyaga ka sa pagsuscroll. So, pinakita ko yan may other clip ako dyan na mabagal yung Wi-Fi nila. Ewan ko nga actually, sa buong Hong Kong, kahit yung Wi-Fi nila namin, medyo mabagal siya. Hindi ko alam bakit. Kasi, I don't know. Baka it's the area, I'm not sure. But the Wi-Fi speed ng hotel is medyo mabagal. Okay? Tsaga ka lang talaga sa pag-scroll. Pero if you're doing talaga yung mga editing works, no, it will not work talaga. Mga ano lang, phone scrolling, Facebook, social medias, ganun lang. Next, let's go to the room. Merong table, 2 layers yung table for your stuff. Meron ding space sa gilid ng bed. Ito, if nakikita nyo yan, no? To utilize for your other stuff. So, dyan namin nilalagay yung mga bags namin na gagamitin for the next day. Basta dyan, sa area na yan. Kasi maliit lang din yung area for yung area ng table. Kasi usually nilalagay namin dyan is yung gadgets. Meron ding ref at TV, ayan. Pero hindi namin yan na-try, unfortunately. Kasi nga, ito, uwi kami ng hotel, 11 ng gabi, alas 12. So, wala na rin time na gamitin natin yung mga stuff na yan. So, other room amenities which I really like is merong tabo. Importante talaga tabo kasi sa Hong Kong nung wala silang bidet. Tapos, okay din ang hot and cold shower. Lumalabig ng sobra, umiinit na sobra, tama lang, pwede mo timplahin, okay? Tapos, malinis ang CR. Yun naman ang pinaka-importante, malinis ang CR. Although, it's small, mayroong malinis ang CR. Sa bed, I really love the comforter. Sobrang kapal. Perfect siya dun sa aircon nila na lumalamig ng sobra. Kaya kapag kadating nyo ng hotel, pagbukas mabilis lumamig yung aircon, which is good. Let's go naman to the cons na medyo hindi ka nagustuhan, okay? So, it's small, which is understandable kasi I paid for this price. And one luggage at a time lang yung kaya namin box. Majority pa nun, para hindi kami mahirapan, nilalagay namin sa bed. Nililinis na lang namin yung luggage. Wala ring plancha. Sanay ako actually sa hotel na may plancha. Or if wala man dun sa room, manghihiram sa lobby, pero wala eh. Walang plancha, which is sad. Kaya if pupunta kayo dito, magdala na lang kayo ng plancha nyo or steamed iron. One outlet is not working. So, actually, hindi siya gumagana. Yung isang outlet ay need mo ng mas masikip na adapter para mag-work siya. Kasi yung label ng adapter namin is not working eh. Not working. Sana tinanggal na lang nila to, di ba? What we did is we need to utilize yung other outlet sa dingding. Actually, yung outlet na yon meant yun siguro for light sa wall. So, hindi ko alam eh. Basta ang taas kasi. So, yun, utilize na lang namin yon. Tapos, buti na lang may dala kami extension. Kaya namin nagamit yung nasa taas. So, yun na lang yung tip ko sa inyo. Magdala kayo lagi ng extra na extension kasi marami kayong mag-charge. If marami kayong gadgets, marami kayong charge. Yun. Tsaka, hindi nyo ma-anticipate na baka nga hindi working yung isang outlet. So, okay. Other cons that na-observe ko is nahirapan akong matulog. Nahirapan akong matulog dahil sobrang nipis ng dingding.
Like, itong rooms is dikit-dikit talaga. And paglabas mo kasi, door na ulit ng other room. At the middle of the night, nagigising ako ng ilang beses because narinig ko yan, nababagsak yung toilet seat cover or nagbubukas-sara yung door, may nagsasalita. Yeah, very rinig yun. So, disadvantage yun, syempre. If light sleeper ka, mabilis kang magigising. Yeah. Tapos, yung mirror dito sa labas ng room, yung nandito, sobrang taas ng placement. Like, ang kita lang is ito. 5'2" lang ako. Ito lang, oh. Inaayos ko yung buhok. Paano kaya ito? Ang ginagawa ko, sasampa pa ako dito sa bed, nakaload ako, tapos saka ako mag-aayos ng buhok. Sobrang hassle. Yun lang. Sana po ibahin niyo yung placement dito. Sana ibaba ng konti, diba? Kasi para sakto sa Pinoy height. Kasi majority din na nagsistay dito is Pinoy. Sinarinig ko sa other rooms yung mga nagtatagalog din. So, ayun lang. Sana ibaba nila ng konti yung placement ng mirror nila. Yung sa CR naman, okay. Yung mirror placement. It's just itong nasa labas. Room service. So, sa room service, everyday pinapalitan yung towels. Yung tissue, lagi siyang nagbibigay ng bago. And yung towels, yes, everyday pinapalitan. At di mo request, papalitan talaga nila. So, advice ko na lang is, every time nalalabas kayo for the day, i-lock nyo yung luggage nyo. Lagyan nyo yung valuables nyo, or if not, i-lock nyo yung luggage nyo. Kasi everyday nagro-room service. Whether na-request mo or hindi mo na-request, they are required to change the towels and the bedsheet. Okay? And that's it for this hotel review. If you are interested in staying on this hotel, ilalagay ko yan on the description box. Again, this is Nelly the Vieja, giving you contents, anything and everything under the sun. Thank you guys for watching, and I'll see you on our next hotel review. Bye!